Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, utusan sana ni Aling Turang si Pipita na magtimpla ng kape niya. Pero lumapit si Zoraida. Sinisi ni Darla ang ina dahil hindi obra raw na utusan ang bida natin. Samantala, sa pagsasama ni Pipita kay Zoraida ay binili niya ito para manmanan si Darla sa lahat ng kilos niya. Bagay na ipinagtaka ng bida natin. Hindi nagreklamo si Tandang Milyano na 50,000 lang ang iniwan ng kanyang anak bago siya umalis patungong Amerika. Agad na nagreklamo si Aling Turang nang walang laman na karne ang kanilang ref. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kailan lang tayo nagkita? Naubos mo na ang 5,000? Ano na naman ang pinagkakagastusan mo? Hoy, huwag mo akong lolokohin ha. Masama ako kung magalit para alam mo. Ano? Ano yun? Ay, sandali lang. Sandali lang ha, kasi may tao. Si Pipita kaya yan? Ang walang hiya. Nagmamanman sa akin. Binilin ng Zoraida na yon. Mag-ingat ang katulong na yan. At sabunutan ko na. Ilalampaso ko siya sa sahig. Pipita! Pipita, ikaw ba yan? Pipita! Pusa naman pala. Pero, pusa kaya talaga? O kaya, nagmiyaw lang? Pipita! Ay, talaga ito hindi nakikinig. Pipita! Asan ka na? Bakit po, madam? Galing po ako doon sa labas. Bakit Hoy, po? pusa! Ay, aba, ang laking daga ang nahuli ng pusang yan. Sige, Neng, lumabas ka na.
mabubusog ka na dyan pag nakain mo lahat yan. Ay, para kang baliw, Pipita. Maiintindihan ka ba ng pusa na yan? Kaya, huwag mong habulin. Tumakbo na siyang palabas, madam. Ang pusa, ha? Natsyambaan niya yung malaking daga. Ano nga palang papagawa ninyo sa akin, madam? Naku, bakit? Dapat bang ituro ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin? Maglinis ka doon sa kwarto ko at labhan mo ang mga marurumi kong damit at palitan mo ang mga bedsheet at saka sa kurtina, naintindihan mo? Ay, plano ko talagang maglaba ngayon, madam. At labhan ko na rin ang mga maruruming damit ni Aling Turang. Hindi naman masyadong madumi ang damit ni Madam Darla. Pero sandali lang. Ano kayang amoy na ito? Gusto talaga niya akong alipinin. Mabuti na lang at naniwala sa dahilan ko. Narinig ko na may kausap siya sa cellphone niya. Sino kaya yun? May hinala ba si Madam Zoraida sa madrasta niya na mas bata pa sa kanya? Pero paano? Nung nagbakasyon sila nagkita? Ay, masunurin ang Pipita na yan. Pero Marte, mas gusto niyang labhan ang mga damit ko. Pero nakipagsagutan pa sa akin nung pinapalinis ko sa kanya ang kwarto ko. Ang walang hiyang katulong na yan, bakit hindi ninyo isumbong sa akin? At kakausapin mo, ganun ba? May kalukuhan na ginagawa yan. At parang nanghahamon pa. Kaya, huwag kang makihalubilo sa kanya. Baka may mawala dito sa bahay. Baka idamay pa tayo. Pero, ako na ang nagsusumbong kay Zoraida. Inay, kung may reklamo kayo kay Pipita, si Miliano ang pagsabihan ninyo at siya ang bahala sa kanya. Baka magbakasyon ako sa lalong madaling panahon, Pipita. Oo nga pala. Hindi pa ba nagsabi si Papa ng pera? Ganyan. Ganon. Kumusta naman ang bilin ko sa'yo? Oh. Ano? Narinig mo si Darla na may kausap sa cellphone niya? At pera ang pinag-aawayan? Siguraduhin mo. Manmanan mo. Ha? Ang babae pang yan ang nakakautak. Baka naman may naghuhot-hot sa kanya. Ano? Lumabas ba siya? Ganon. Hindi mo alam. Kung ganon talagang magaling ang babae niyan. Sige, ituloy mo yung sabi ko, yung bilin ko sa iyo, ha? Manmanan mo yan. Pero mag-ingat ka, huwag kang magpahalata. Ganito ang gagawin mo, Pipita. Makinig ka sa akin. Paalisin mo ang pusa dyan sa loob. Ibili mo ng isda na ipakain mo. Bilhan mo ng isda at yun, ipakain mo. Sige, bye.
nagkamali ako na si Turang ang naghihilig. Ang lakas-lakas ka ako sana. Yun pala, ikaw ang naghihilig na parang umaakyat na barkaw. Ngayon lang naman ako naghilik. Hindi talaga pwede sa akin ang mga gulay. Karni sana ng manok. Pero baka tumilaok ka. Ikaw naman, kahit ako ay titilaok. Babangon na nga ako at pupunta na ako magkape. Pipita, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Aba, sandali lang, Miliano. Maghahating gabi lang. Hindi nga ako makatulog sa lakas ng hilik mo. Pupunta sana ako sa kwarto ni Turang at makikitulog ako. Pero gaya mo rin na naghihilik. Hindi kami makatulog ni Miliano. Perwisyo naman ang matanda na ito. Puro salita lang ang alam. Maraming salita kaysa sa gawa. Pipita, kinausap ka ba ni Miliano? Hindi ko pa nakita na naglinis ka doon sa guest room. May darating bang bisita natin, madam? Anong bisita ang sinasabi mo, Pipita? Hindi gusto ni Miliano na makitabi sa akin. Minsan lang naman ako naghilik. Kung yan ang bilin ninyo, sige madam. Total, wala naman akong gagawin, madam. Ganyan ang gusto ko na marinig sa'yo, Pipita. Sumagot ka kaagad. Buti na lang at naisipan ni Zoraida ang kumuha ng katulong. Dahil gusto niyang siguraduhin na ang kinakain ni Sir Miliano ay hindi makakasira sa kanyang kalusugan. At ano ang gusto mong sabihin, Pipita? Parang pinapabayaan ko si Miliano na asawa ko. Hindi sa ganyan. Dahil ipinipilit daw ni Sir Miliano na kung ano ang gusto niya, siya ang masusunod sa kanyang kakainin. Talagang hindi maturuan kung ano ang gusto. Kaya wag mo na akong gawing masama, Pipita. Hindi naman, madam. Sige, pupunta na ako sa guest room. Maglinis ako doon. Nagulat ka sa pagbukas ko ng pinto, Pipita. Baka ang alam mo ay multo ang pumasaw. Hindi ako takot sa multo, sir. Hayan, nalinisan ko ng guest room. Talaga bang dito kayo matutulog, sir? Hindi ako makatulog dahil sa hilik ng mag-ina. Para silang kumakain ng bataw. Ha? Bato, sir? Pwede ba namang kainin ang bato? Hindi naman. Kundi ang sabi ko, ang paghilik nila, hindi ko gusto na maistorbo ang tulog ko. Pero bakit dito sa guest room, sir? Pwede naman doon sa kwarto ni Madam Zoraida katutulog. Oo nga no. Bakit hindi ko agad naisip yan? Pero nailipat na ang unan at kumot ninyo dito sa guest room, sir. At nakurtinahan pa. Kahit na. Hindi naman ako nagkukumot. Kaya dito na lang ako. Baka umuwi si Zoraida. Opo, sir. Lalo na at sinabi sa akin, uuwi daw siya. Nakita ko si Miliano na pumunta sa guest room na nililinisan ni Pipita at nadatnan niya. Baka kung ano ang pinag-uusapan nila. Ano naman ang napag-usapan nila? Di malalaman ko rin kay Miliano. Kung ayaw niyang sabihin, hindi mo rin matatakot dahil hindi kayo magkatabi. O kaya matukso ang asawa mo sa katulong na yaon. Wala nang magagawa ang matandang yun, inay.
Sinabi ko na sa inyo, puro salita lang ang marami sa kanya. Oo nga, Daria. Totoo yan. Kaya, wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Nakatawag ka, kamutaw. Kumusta na kayo ni Kulasyan? Nakapag-ani na ba kayo? Ay, hindi pa. Marami pang anihin. Yung mga huli na itinanim noon. At ibininta na ang lahat ng naani. Ay, sige nang matawaran lang ba ang kumukuha ng mga gulay ninyo? Hindi lang siya. Ganon pa rin si Ginoong Di Makurangan. Ay, hindi ko mapigilan ang makangiti, kamutaw. Baka akala mo niloloko kita, Pipita. Malayong isipin ko yan. Ikaw pa. Alam ko na mabait ka. Ay, pero patutulog na ako, ha? Ha? Dahil pagod ako eh. Ay, ang dami kong ginawa sa araw na ito. O, sige na, bye-bye. Sige na, Ming. Masarap yan na ulamin mo. Dahil sariwang isda yan. At hindi puro putike at dagang ginuulam mo dyan. Ay, pambihira ka naman, Pipita. Ha? Parang tao na kinakausap mo ang pusang iyan. Naiintindihan ka ba niyan? At ang sarap pala ng ulam niya. Eh, kahit pusa lang yan, Aling Turang. May silbi rin siya. Walang pinapatawad sa mga daga. Bakit mo pa siya pinapaulam ng isda? Nakita ko na inalisan mo pa ng tinik. Kulang na lang na alisin mo pa ang kaliskis ng isda. Tapos na. Nang naalisan ng kaliskis ang mga isda na binili ko sa palengke, Aling Turang. At gusto nating lahat na mag-ulam ng masarap. Humiwalay ka pala kay Darla ng higaan, Papa? Matagal na hindi ko na nakausap si Pipita. Kung hindi pa ako tumawag sa'yo, hindi mo pa ako maaalala. Wala na akong pera. Parang nakakaawa kayo, Papa. Wala na ba yung ibibili ng ulam ninyo? Magpasama ako kay Pipita para kumuha ng taong doon sa ilaw. Ay nako, Papa. Kinukonsensya mo naman ako. Kailan pa kayo mag-ulam ng tahong? Wala na ang tahong doon sa ilaw. Kausapin ko nga si Pipita at magpadala na ako ng pera. Bakit si Pipita lang? Ay, kausapin mo si Pipita. Ay, may babayaran ako sa kanya, Papa. At huwag kayong mag-alala. Hindi mababawasan ang pera para sa inyo yon. Pwede naman sana, madam. Pero dapat kay Sir Miliano ang diretsyo na padalhan ninyo. At siya na ang magbibigay sa aking sweldo. Ay, opo, para walang masabi si Darla. Ha? Kung ganoon, kausapin ko sila, madam. Kailan ba kayo magpapadala? Bukas na. O sige po, hintayin ko yung resibo na i-chat ninyo. Opo. Sige po. Ha?
Magtataka sila, madam? Ganun po ba? Ay. Sige, sige. Sige po, madam. Ipaapalam ko sa kanila. Bye. Ay, may tiwala pa sa akin si Madam Zoraida. Pero bakit kaya? Anong plano niya sa mga pinagkagawa niya? Ay, parang may pagdududa siya kay Madam Darla. Mas mabuti sana kung magkakasama tayo ni Sir Miliano sa kumuha ng pera sa padala ni Madam Zoraida, ma'am. Ay, kayong dalawa na lang ni Miliano, Pipita. Nagkataon na may pupuntahan ako. Sige. Tayong dalawa na lang, Pipita. Magkano bang ibinigay niya sa iyo, Pipita? 70,000 pero yung 20,000 ay sweldo ko raw, sir. Ang laki pala ng sweldo mo, Pipita. Ako na lang sana ang katulong. Hayaan mo at kausapin ko para paalisin si Pipita at ikaw na lang ang babayaran namin para magtrabaho dito sa bahay. Ikaw naman, Mil. Masyado kang palabiro. Ikaw na nga lang ang bahala sa asawa ko, Pipita, ha? Hindi pa siya naliligo. Oo nga pala. May oras pa ako para maligaw. Baka kung makauwi kayo ay nakapagpalit na si Sir Miliano, madam. Oo, Kamo. Sige, halina kayo. At mananghalian tayo. At sabik na naman akong mag-ulam ng hipon at alimangaw. Mil, hindi sapat ang pinapadala ng anak mo na pangpa-ospital sa'yo. Baka mamaya sabihin mo na naman na hindi ka inaalagaan. Ang lakas naman ng pang-amoy mo. Hindi ko pa nahahawakan ang pera. Magkano lang naman yun? Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin ko na lang sa'yo kung kailan tayo magkikita. Oh, nandito ka lang pala sa kwarto mo. Ha? Inay naman, bakit kayo pumasok dito sa kwarto ko? Sino ba ang kausap mo? Hindi si Insang Sanong, inay. Pupunta na daw siya sa Hawaii. Aba, may pagmamalaki, pero sandali lang. Paano nakapunta doon? Paano nakapunta sa Hawaii? O kaya sa Paway? Sige na, inay. Lumabas na kayo dito sa kwarto ko. Mabuti naman at nakuha mo na ang pera, Pipita. Ikaw na ang bahala. Sana ay maging sapat ang 100,000. Kaya pag uwi ko na lang, ibibigay ang sweldo mong iba. Mabuti naman at naintindihan mo, Pipita. Malayo pa ang Pasko. Pero bigyan kita ng bonus mo ngayon. Basta pagbutihin mo ang iyong trabaho. Ganyan ang gusto ko. Ano? Anong hiling ni Sir na sabi mo? May hiling si Milya daw? May duda siya kay Darla. Sige na, Pipita. Saka na ulit tayo mag-usap. Tawagan mo ako. Baka sakali na may ibabalita ka sa akin, ha?
Sige na, bye. Hay, wala akong pagsabihan sa aking plano. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.